At ngayon nga po sa ating pong pangunahing balita ngayon pong Monday morning, ika-2 araw sa buwan ng Disyembre. Tuloy na hong pinakawalan ng Kamara ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Iniutos po ng House Committee on Good Government ang pag-release kay Lopez matapos ang 10 araw na kanyang detention laban po sa kanya. Bago nga pakawalan ay nangako daw si Lopez sa komite na dadalo siya sa mga susunod na mga pagdinig ng Kamara. Matatandaan pong ipinakontempt si Lopez sa kasagsagan po ng hearing sa confidential fund ni VP Sara dahil sa umano'y interference sa hearing. Una siyang ikinulong sa Kamara bago po pinag-utos at ilipat sa Correctional Institute na hindi po naman nangyari pero siya po ay na-confine kinalaunan sa ospital. Samantala nanindigan naman si Vice President Sara Duterte na pamumulitika lamang ang ginagawa ngayon ng Kamara laban sa kanya. Ayon po sa Vice Presidente, hindi siyang dapat sisihin sa nangyayaring gulo ngayon dahil siya raw ang unang ginipit at hinaras. Una nang lumutang ang umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara. Pero mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ayaw magpa-impeach sa kanyang vice kahit na si VP Sara mismo ang nagbanta na ipapapatay siya kapag may nangyari sa kanyang masama. Tumanggi namang magkomento si VP Sara sa pahayag ni Marcos Jr. Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala po naman, bumuelta si VP Sara sa iba pang mga kritikong bumabatikos sa pang-aambisyon daw niyang maging Pangulo. Una po kasing sinabi ng isang kongresista na pangalan po ay Jay Kong Hoon na hindi mangyayari ang gulo ngayon kung hindi raw hinahangad ng bise na maging presidente. Pero banat po ni VP Sara, nagpaubaya lamang siya noong nakaraang eleksyon. Siya nga raw dapat ang nanalo sa pagkapangulo kung hindi niya inuna ang ibang bagay. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president. Muli ang pontinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala mga kapatid, nabawasan na raw ang mga Chinese vessel na namataang nagkukumpulan malapit po sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa 30 barko na lamang ng China ang namataan sa lugar base po sa pag-monitor nila sa Automatic Identification System o AIS. Ang paliwanag ng PCG, posibleng nagkumpulan ng Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island sa kasagsagan ng masamang panahon. Una nang sinabi ng Philippine Navy na illegal pero walang dapat ikabahala sa pagkukumpulan ng mga Chinese vessel. Nitong Miyerkules kasi, umabot pa ang mga ito sa higit 80 na sinabayan pa ng hiwalay na routine patrols ng China sa Scarborough Shoal. Nagtungo po naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga pasilidad sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro na isa sa 9 na lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA ay kasunduan ng Pilipinas at ng Amerika para magamit ng mga Amerikanong sundalo ang ilang piling base militar sa bansa. Bukod sa pagiging EDCA site ay gagawin din pong airbase ang lugar para ho naman sa Philippine Air Force. Ayon po kay Teodoro, fully funded ng Amerika ang EDCA site. Matagal na raw itong plano at binibilisan na lamang daw ang pag-aayos para magamit ng mga sundalo.